mga barangay. At siguradong mabibilib kayo sa kanilang ibabahaging galing at tagumpay. Ang amin pong solar power conversion ngayon na gumagana na. At ang lahat po ng mga facilities pa ay nakakabit din. Meron mga electric fan, meron kaming rep, iba pa pong mga ginagamit namin dyan na kagamitan sa kuryente. Dahil solar energy ang gamit ng isang barangay hall sa Camarines Norte, aba, napapangalagaan na nila ang kalikasan, tipid pa sila sa kuryente. Paulit-ulit kong sinasabi sa kanila na dito po yung pagiging GIP ninyo ay training ground po para matuto kayo makipagsalamuha sa inyong katrabaho. Out of school youth ba or fresh grad? May training at kabuhayan sa inyo'y naghihintay. Hatid ng government internship program na ipinapatupad ng barangay. Marami pa po tayong mga kababayan dito ang salat sa kalusugan. Kaya una nating tinutukan ang nutrisyon. Tutungo naman tayo sa Mindanao, kung saan may panibagong kwento na maghahatid ng inspirasyon sa inyo. Ako po muli si Cap Jessica D ng Buhay Barangay TV, kung saan natututo tayo ng sabay-sabay sa katangi-tanging mga barangay. Ako si Cap Jojo Javier sang Barangay Poblasyon Tupi, proud nga nangin Walang Gutom Awardee. Marami pa po tayong mga kababayan dito ang salat sa kalusugan. Kaya una nating tinutukan ang nutrisyon. Noong 2016 po nag-start itong Kasilak Foundation. Si Barangay Poblasyon po ang nagtuloy-tuloy. Meron po tayong 7 daycare centers. Bawat daycare centers, meron po tayong feeding program. Even Saturdays and Sunday, tuloy-tuloy po. So pag Friday, lahat ng learners po natin dito, bago po sila umuwi ng kanilang mga tahanan, pinapadala na po natin sa kanila or pinupuntahan po nila dito sa ating barangay yung kanilang pantawid. Bago po natin isinagawa ito, nakipag-dialogue muna tayo sa kanilang mga parents. Pinaunawa natin, pinaintindi natin kung gaano kahalaga yung nutrisyon para sa kanilang mga anak. So, ang part po dito ng parents, closely monitor and then they have to submit din sa atin yung progress ng kanilang, ng kanilang mga anak. May grupo po kami nga magluto kami ng Lunes hanggang Biyernes po. Masarap po mag-volunteer lalo na sa mga bata na mapakain sila ng maayos. Tapos hindi lang po ako, lahat po ng mga nanay nagatulong-tulong kami. Hinihikayat ko po ang bawat mamamayan na patuloy lamang po tayong makipag-ugnayan, patuloy lamang tayong magtulungan dahil pangarap po ng ating barangay na ang Barangay Poblasyon ay maunlad dahil mayroon tayong isang malusog na mamamayan. Buhay na buhay ang bayanihan dito sa Barangay Poblasyon Tupi, South Cotabato. Salamat sa gabay sa Barangay Assistance Center o GBAC, may panustos na ang mga residente sa hospitalization at mga pangangailangang medikal, burial at edukasyon. Hindi lang sa financial, but purely social services assistance na binibigay ng ating barangay para sa ating komunidad. Isa sa nakinabang ay si Nanay Lily na walang pamilya at sumasailalim sa dialysis.
Pigadong gid ko insakto. Pagkapatay sa akong bana, ako na lang isa ang nabilin sa amoa. Nagapadialysis ako diri, nagpasimpalad ako ng ayo sang bulig kay para ma-dialysis ako, masugpunan akong kinabuhi. Sa tulong ng GBAC, naramdaman niya ang malasakit ng barangay. We treat them as our constituent. Bawat mamamayan po ng barangay poblasyon, hindi natin sila itinuturing na iba, kundi we treat them as our own family. Mayad nga hapon sa tanan, ako si Jerry Fernandez, punong barangay kang Barangay Patria, kag Liga President kang Pandan Chapter, kung sa diin ang mga kabataan ay ginatudluan sa magtrabaho kag sa serbisyo publiko. Ang GIP ay Government Internship Program na mga kabataan, mga high school graduate po, sila po yung qualified undergraduate na pwede pong mag-empleyo dito sa barangay. Hello, Basta, yung iba po, pinapadala namin dun sa Early Child Development Center, daycare worker po. Pwede rin po silang i-assign namin sa may barangay health station, sa eskwelahan po ng elementary. Nagtapos pa ako ng senior high school grade 12. Tapos, ayun, nag-enroll pa ako ng nautical, first year. At ayun po, na-discover na may UTI po ako. Ayun, ginamot hanggang sa hindi magamot-gamot yung UTI ko. At ayun, nahantong sa may kidney disease. Nagda-dialysis pa ako 2 times a week. Nakakatulong po talaga yung isang pagiging intern ng GIP dahil unang-una po sa transportasyon papuntang dialysis center, monthly expenses ko po, laboratory, maintenance, ayun po. Kadalasan po kung ginagawa dito ang mag-assist, may kukuha ng mga barangay indigency or mga may i-encode ng treasurer, secretary, or may i-print, ganyan po. Yung mga kinukuha namin din sa GIP ay mga anak na magsasaka, anak ng mga ingisda. Kasi ulit-ulit kong sinasabi sa kanila na dito po yung pagiging GIP ninyo ay training ground po para matuto kayo, makipagsalamuha sa inyong katrabaho. Silang lahat naman po nagpapasalamat na ako po ay naging instrumento, nakapagbigay sa kanila ng tulong at lalo-lalo na sa financial po. Masaya po ako na nakapaglilingkod kahit na ganito po ay nakapaglilingkod pa rin ako sa barangay. Pangarap ko po talaga maging isang sim. Pero sa ngayon muna, pangarap ko muna gumaling po. Focus muna sa sarili po. Serbisyo, padayon, pamuna, patria! Sa Barangay Poblacion Sur, Camarines Norte, muling nabuhay ang kultura ng pagtatanim salamat sa programang Hapag ng DILG. Ang Hapag po ay memorandum circular po ng DILG na ang meaning niya po ay halina't magtanim ng prutas at gulay sa barangay po. So, in-encourage po nila na bumalik sa pagtatanim yung mga tao dahil lahat naman po tayong mga residente ay namumroblema sa food shortage. Nagsimula ang proyekto sa simpleng pamimigay ng seedlings. Mula roon, lumago ang programa sa container gardening at organic farming gamit ang food waste bilang pataba. Slowly but surely, natuklasan nila ang tamang paraan ng pagtatanim sa maliit na espasyo at nagbunga ito ng tagumpay. Na-recognize po kami sa provincial level po ng DILG po. Sa top performing Hapag sa barangay po. Natuwa po kami kasi despite po na mas malaki po yung area na ibang barangay, na-recognize po yung aming effort.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Punong Barangay Ricardo Kalahati Balasta Jr. ng Barangay Poblacion Sur, Paracali, Camarines Norte, isang solar power barangay. Inilaan po namin pondo para sa aming solar power conversion. Ito po ay nagmula sa premyo para sa Shield of Local Governance in the Barangay. May dalawang phase po ang aming solar conversion project. Yung phase 1 namin, ang nakapaloob po dun is yung 10 solar panel receiver na tinatawag o yung harvester namin na tinatawag and yung inverter. Kaya niyang mag-harvest ng 6 kilowatts. And then, sa 6 kilowatts na yon, ang aming nakukonsume lang sa aming barangay hall is 3 kilowatts lang. The rest na ng harvest ay nagiging waste na. Totoo po na sobra ang nakukolekta na o na-harvest ng aming gamit ng solar conversion. At ang lahat po ng mga facilities pa ay nakakabit din. Meron mga electric fan, meron kaming rep na gumagana. Pumapasok na kami ngayon sa 50% ng kabawasan sa aming electrical bill. So pag naipagpatuloy na yung phase 2 namin, totally 0-0 na talaga siya. Ang pag-uumpisa sa solar energy ay talagang magagastos, malaki ang gastos. Pero all in all, in 5 years, mababawi mo na yung ginastos mo dito. And katulad namin, napakalaking bagay sa amin dahil yung ginagastos namin sa electrical bill ay maiipon na namin at mai-divert namin sa iba pang programa ng barangay. Mahalaga po na tayo ay gumamit ng renewable energy sapagkat akin pong nakikita na ang epekto nito ay magiging kaligtasan sa ating mga kalikasan. Ang mga kwentong ibinahagi namin ay nagpapakita ng standard ng isang epektibong barangay. Sana may napulot po kayong aral at kaalaman para sa ikauunlad ng ating bayan. Mag-comment na kung gusto nyong ma-feature ang inyong barangay. Pwede ring mag-message at sundan ang Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, Facebook at Instagram page. Ako po muli si Cap Jessica D na nagpapaalala sa inyong magserbisyo ng tapat, magserbisyo ng may malasakit at magserbisyo ng may pagmamahal. Ganda.